Kung hindi naman nagugutom, huwag na mag-snacks. Ang healthy na snacks, tubig, fresh juices or healthy juices, and herbal teas. Yan po ang healthy. Kung gusto natin na maging healthy, maiwasan yung pagkakasakit, i-correct natin. Or else, pakakainin natin yung mga bad bacteria. Again, when food is not digested, it becomes poisons. Nagiging lason. Hello. Nako, ito na naman tayo. Disclaimer lang po hindi ako isang doktor, hindi po ako isang eksperto na kagaya po ng mga iniisip po ninyo. I just really love meat and I just really love vlogging. Pero kapag magbabrowse po kayo ng Facebook page ko, sobrang dami po nating testimonials, mga tao nagpapatotoo na gumaling po sila sa mga itinuturo po natin sa way of eating na meron po ako. Ako po si Pastor Kelvin Cabuyaw at hindi po ako nagsasawa na magbahagi ng aking mga karanasan at pananampalataya na meron ko na ako, that life with Christ without rice. At pag-usapan natin ito pong topic nitong doktor na to. Ewan ko kung anong klaseng doktor or siya ba ay holistic doctor, hindi ko po alam. Pero based po sa tinuturo niya, isang base po sa experience at mistakes of other people, lahat ng ganyang klase ng diet na more on juice na lang, kung hindi mag-snack, mas healthy pa na juice, mataas po ang fructose ng mga prutas. Kaya isa sa kilala ko na ganyan klase ang diet nanay ko nagkaroon ng diabetes, mahilig siya sa orange juice. At meron naman po ako kilala na namatay sa liver cirrhosis sapagkat mahilig siya sa grapes, mga juice. At nagkaroon po siya ng tinatawag na non-alcoholic fatty liver. At dumating na po dun sa punto na bigla na lang siya ng hina. At even yung personal nutritionist niya and dietitian walang nagawa sa sakit na meron siya, hindi na solusyonan nung way of eating na tinuturo po nila. At itong ganitong klase po ng doktor, pag-aralan po ninyong mabuti kung ito ba ay makakatulong sa inyo in a short period of time, at kumusta naman in a long period of time kapag ganitong klaseng advice ay susundin po ninyo. Think about it. God bless everyone.